Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinatitiyak na handa ang mga pampublikong paaralan para sa pagbubukas ng klase sa June 8. Halos 10,000 tsuper at transport worker nakapagtrabaho at nadagdagan ng kita sa tulong ng Tupad Tuloy Pasada program. 26.5 million pesos na halaga ng patient transport vehicles at medical equipment ipinamahagi ng PCSO sa probinsya ng Aklan. Ako po si John Dalistan para sa PNA Headlines. Iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Education o DepEd na tiyaking handa ang mga pampublikong eskwelahan sa buong bansa para sa pagbubukas ng klase sa June 8. Sa kanyang pag-iikot sa Kapitbahayan Elementary School sa Navotas City para sa Brigada Eskwela 2026, sinabi ni Marcos na nakatutok ang gobyerno sa pagsasaayos ng mga pasilidad ng mga eskwelahan. Dagdag niya, inaayos ang mga eskwelahan para maging ligtas at angkop para sa pag-aaral ng mga estudyante. Kailangan aniya ng DepEd na siguruhing tuloy-tuloy at hindi mabibitin sa pag-aaral ang mga estudyante. Pinangunahan ni Pangulong Marcos at Education Secretary Sani Angara ang paglulunsad ng Brigada Eskwela 2026 na may temang Bayanihan sa Paaralan, Nagkakaisa para sa Kaayusan at Kaalaman. Mula June 1 hanggang June 5, magtutulungan ang mga guro, magulang, lokal na pamahalaan, pribadong grupo at volunteer sa paghahanda ng mga paaralan para simula ng school year 2026-2027. Kasama sa tumutulong sa pagsasaayos ng mga paaralan ang tinatayang 240,000 na benepisyaryo ng TUPAD o Tulong Panghanap Buhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers Program ng Department of Labor and Employment. Inatasan silang tumulong sa pagpipintura, paglilinis at pagkukumpuni sa mahigit 200,000 na silid-aralan. Kasama sa paghahanda ang pagtitiyak na ligtas ang mga paaralan pagdating ng tag-ulan. Umabot sa halos 10,000 o eksaktong 9,981 ang mga tsuper ng jeepney at transport worker na nakapagtrabaho sa tulong ng Tupad Tuloy Pasada program ng Department of Labor and Employment. Sa pinakahuling tala ng ahensya, umabot na sa 45.2 million pesos ang naipaabot na tulong sa pamamagitan ng programa. Mahigit 3,000 benepisyaryo ang nakatapos ng kanilang trabaho sa ilalim ng programa habang mahigit 6,000 ang patuloy na nagtatrabaho. Mahigit 50,000 tsuper at transport worker ang target ng Tupad Tuloy Pasada program. Kasalukuyang itong ipinapatupad sa 10 rehiyon sa bansa, kabilang ang Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol, Western Visayas, Central Visayas, Northern Mindanao, Davao Region, Sorsogon at Caraga. Sa ilalim ng Tupad, binibigyan ang mga benepisyaryo ng pansamantalang trabaho na dagdag kita habang patuloy sila sa pamamasada. Bahagi ang Tupad ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIFT program na layuning matulungan silang makabawi mula sa pagkabawas ng kita dahil sa pagtaas ng presyo ng gasolina at bilihin. Kabuo ang 26.5 million pesos na halaga ng patient transport vehicle at medical equipment ang ipinamahagi ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa probinsya ng Aklan. Pinangunahan ang turnover ceremony nila PCSO General Manager Melquiades Robles at Aklan Governor Jose Enrique Miraflores. Kabilang sa ipinamigay ng medical equipment ay ang low-temperature plasma sterilizer, isang fully automated PCR system, 4 na ventilator at isang anesthesia machine. Makakatulong ang mga ito sa diagnostic surgical, infection control at critical care capabilities ng mga ospital sa Aklan. Bukod sa mga kagamitan at sasakyan, nakatanggap din ang lalawigan ng bahagi nito mula sa kita ng PCSO Lotto na nagkakahalaga na mahigit 363,000 pesos na gagamiting pansuporta sa mga programa ng lokal na pamahalaan.
At sa balitang pangkalakalan, nangako ang mga opisyal ng Aboitiz Group na susuportahan ng pag-unlad ng ekonomiya ng Vietnam kasunod ng pagpupulong kasama si Vietnamese President To Lam. Binigyan diin ni Aboitiz Food President at Chief Executive Officer Tristan Aboitiz ang kahalagahan ng relasyon ng Pilipinas at Vietnam lalo na sa mga hindi pa na-explore na potensyal sa agrikultura, food security at sustainable development. Sa kasalukuyan, may mga negosyo ang Aboitiz sa Vietnam na itinuturing na ika-4 sa may pinakamalaking ekonomiya sa Association of Southeast Asian Nations. Kabilang dito ang $45 million feed mill sa Long An Province sa Vietnam na kaya mag-produce ng 300,000 metric tons ng animal nutrition feed kada taon. Meron din ang Aboitiz Group na 25% share sa Banpong Power Company Limited na nagmamayari ng 1,320 megawatt na high-efficiency, low-emission coal-fired power plant sa Can Hoa Province. Ayon kay Aboitiz, patuloy silang tutulong para sa pagmatagalang kooperasyon, pamumuhunan at kaunlaran sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam. Samantala, tiniyak ni Energy Secretary Sharon Garin na hindi magiging pabigat sa pamahalaan sa usaping pinansyal ang planong fuel stockpiling system na nakatuon sa pagsisiguro ng sapat na supply ng langis sa bansa. Ayon kay Garin, sasaluhin ng Maharlika Investment Corporation at iba pang investor ang magagastos sa nasabing proyekto. Sa pamamagitan aniya nito ay magkakaroon ang pamahalaan ng at least 30 days na fuel reserves bukod sa kung anong meron ng pribadong sektor upang matugunan ang epekto ng supply disruptions. Nakatakdang magsagawa ng feasibility study ang Philippine Oil Company kasama ang pamahalaan ng Japan sa mga susunod na buwan. Nakadepende sa magiging resulta ng pag-aaral ang investment habang inaasahang matatapos naman ang pasilidad sa loob ng humigit kumulang 1 taon. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at informasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si John Dalistan at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.